Hi guys, wala nang edit. Tuturuan ko lang naman sarili ko kaya sige. Kung nakikinood kayo, hi. Pero para sa ito na yung dito. Pinakaunang lesson sa calculus. So, ang pinakaunang lesson natin is limits. Dito umiikot yung apat na lesson, pero parang dalawa lang naman talaga yan. Apat na lesson na binigay ni sir. Shoutout sa'yo. Tapos yung first lesson is apat na paraan kung paano hanapin ang limit ng isang function. So, brief introduction. Paano gumagana to? Okay? Ang limit ay pwede na mag-drawing, ano? Ang limit, imagine niyo na lang, is boundary. So, paano magsulat ng limit? Ayan siya. Limit is, ayan, of a function f x. Ayan yung limit mismo. Nag-iiba-iba yung value niyan. Pwede maging limit of f as y approaches. Pwede maging ganon. So, ngayon na alam naman siguro ng lahat yan. napaka professional na napaka prof move. Alam nyo na lahat yan. So, ang apat na ways kung paano hanapin ang limit. Ang first way is direct substitution. So, ang binigay sa atin dito is limit of find the limit of 3x plus 1 as x approaches 2. So, yung 2 dito sa baba ng limit, dinirect substitution lang natin sa 3x. And, ayun na yung limit na nahanap natin. So, usually pag ganyan yung sagot, ayun na yung limit. Pero, may cases kasi na nagiging 0 over 0. Ang tawag dyan, indeterminate. Hindi siya, iba yan sa, ayon kay sir, iba yan sa the limit does not exist. So, ang second way para mahanap, if ever na ganyan yung lumabas, ang second way para mahanap yung limit is factoring. So, dito titignan natin yung binigay sa atin na question is find the limit of x squared minus 9 over x minus 3 as x approaches 3. Okay. So, ang step 1 is magdi-distribute ka ng values. Di ba meron kang, sorry, ang ingay ng mga bata. So, meron kang x squared dito, x squared minus 9, pwede mo i-factor out yan. So, i-distribute mo lang yung x, i-distribute mo yung 9, meron kang x minus 3 times x plus 3. Okay. So, negative positive yan kasi negative to. So, nag-aano siya, nag-a-add up yan. So, ngayon na nakuha mo na yan, magka-cancel out ka na. Okay. So, nakita mo, uy, may x minus 3 dito sa baba at sa taas, ika-cancel out mo na yan. Ngayon na natira sa'yo, simple na lang ulit, x plus 3 na lang kasi na-cancel out mo na yung dalawa, diba? Ngayon, magda-direct substitution ka na ulit. So, kung napapansin mo, ginagamit lang natin yung ibang ways ng finding a limit pag hindi gumagana yung way na alam natin before doon. So, kung sa Python, ito yung if statement, tapos ito yung elif. Gagawin mo lang yung iba na paraan pag hindi gumana yung nauna. So, proceed na tayo dito sa third na paraan. Rationalizing. Medyo mahaba itong example ko eh. Pero, okay lang yan. Baliw. Gagamitin mo, sabi nga dito, gagamitin mo to pag may square root. Okay? Gagamit ka ng conjugate. So, ang conjugate is, nag-research ako about dito, and ang conjugate daw is laging square root of, ayun siya, ito mas malinaw, square root of x plus 2. Hindi square root of x plus, x
tas kasama yung plus 2 square root of x tapos plus 2. Magkahiwalay. Yung square root hanggang x lang, okay? So, yung conjugate na yan, ayun ang gagamitin natin para matanggal natin yung square root sa limit, ay sa function. So, ngayon, ang binigay sa atin, find the limit of square root of x minus 2 over x minus 4 as x approaches 4. Hindi natin pwedeng i-direct substitution kasi nga 'di ba may square root. So ang gagawin natin, idadagdag natin yung conjugate value, which is dahil x minus 2 dahil negative 2 yung katabi ng ano dito ng square root value, tsaka negative 4 din to, ang ilalagay natin is yung opposite. So, ang opposite niya is square root of x plus 2. Kapag tabi natin sa kanila, tig-isa dapat. Ayan, nakalagay naman, nakasulat naman dyan. So, in-insert na natin. Ang step 2 natin is isi-simplify mo na siya ngayon. Ayun. Dahil katulad ng nangyari dito kanina sa factoring out, pwede natin pagdikitin itong dalawang to. Kasi pareho lang naman sila. Okay, pwede natin silang pagsamahin by multiplication. So the square root of x minus 2 times x plus 2 equals x minus 4. Okay, tapos dahil may dalawang x minus 4 ka na, pwede ka na mag cancel out. Paulit-ulit no, kung napapansin mo, magsisimplify ka, magdadagdag ka ng value kung may square root value, tapos magka-cancel out ka. Ayun na, after nun, tapos magsa-substitute ka lang. Ayun, magagamit mo na yung 4. So ang natira sa atin dito dahil nag-cancel out is 1 over x, square root of x plus 2. Mangyayari dito 1 over square root of 4 plus 2. Pwede na nating mahanap kaagad kasi madali na lang yun Square root of 4, 2. 1 over 2 plus 2 equals the limit of the function is 1 over 4. So ganun lang kasimple. Okay, gawa na lang siguro tayo ng kabilang video para sa step 4. Ay hindi, kaya naman. Kaya naman. So wag muna to, concepts to. So, different video na to. Huwag nyo pansin yung title para sa kayo para hindi ko makalimutan kung ano yung pagkakasunod-sunod. So, yung fourth way or yung final way is Hopital's rule. Okay? Hopital's rule yung pagkakabasa dyan. So, pag ganun din, indeterminate or basically pag naglabas ng trigonomic function like sine, cos, tan, mga ganon, pag naglabas ng ganon, eto na yung pinakagagamitin natin. Pinagamit ko siya kahit ayaw pa ni sir paggamit. So kung indeterminate, kunin daw derivative of the numerator and denominator, then re-evaluate. So magre-derive ka para may ma-derive ka ulit. Okay, so ang binigay sa atin dito, simple lang, limit of find the limit of the function sine times x, sine x over x, so as x approaches 0. Okay, so ide-derive lang natin. Okay, so sabi dito sa L'Hopital's rule, konting review lang, konting research lang. Pag dinerive ang sine, magiging cos. At ang value daw neto ng cosine x, ang value daw neto ay 1. Okay? Kahit dahil walang value to x ngayon. Okay? So step by step natin ulit. Ang meron tayong sine x over x, ang value dito ng limit as x approaches 0, dinerive natin yung sine, naging cosine.
nandyan pa rin yung x, which is na ginawang 0. Ano nangyari yan? Whole value na to. So, cosine x over 1. Ang mangyayari nyan, dahil whole value na to, di ba nawala si x? 1 na lang yung matitira dyan. Matik na yun. Tapos, dahil 0, and tawag dito, sa substitute mo pa rin yan kahit 0. Cosine times 0, magiging 1 na lang. Okay. So, yun yung pinaka, yan yung pinaka basic na paggamit ng Hopital's rule. So, unahin mo daw muna yung trigonomic function. I-derive mo muna yun, tapos, tsaka mo gagamitin yung ibang step. Okay. Para sa exam, wala naman ata siguro masyadong ganito. Sana. So, yun muna. Next video na yung iba. Sana may natutunan kayo. Hindi ako natulog eh.